So sabi last night, madaling araw, uh, inabangan ko yung report kasi nga po itong Rosh Kodesh ay kailangan makita, no, yung present moon according to Numbers chapter 10 verse 10, Psalms 81 verse 4. Nandyan po sa screen lahat ng versikulo. So kung yung cycle po ng Sabat, cycle ng feast, meron din cycle ng buwan. Although hindi siya mo-redeem or fixed appointed time, pero yung first day of the month, Rosh means the first, the head. Kodesh mean yung moon. So buwan. So unang araw ng unang buwan. So since yung festival ng trumpet ay unang araw ng ikapitong buwan, kailangan makita ito sa Israel dahil lahat ng commandments na ito ay originally doon inutos. No? So, maraming tao nakakalimot sila na yung Torah, yung Israelite, mga Israel, at ang lupa ay iisa po yun, hindi pwede pag-iwalayin. Kumbaga, isang buong package yun. Yung Torah binigay para ano yung dapat nilang gawin sa Promised Land. So, huwag kayong malito. Simple lang, nasa Pilipinas ako. Relax lang. Nasa Pilipinas ka, intindihin mo muna kung ano yung nangyayari sa Israel. Kasi kung unahin mo yung Pilipinas, hindi mo maintindihan. Yun ang ginawa ng maraming mga ngaral sa Biblia. Inuuna nila yung sariling interpretasyon, kaya tuloy, hindi nila makuha yung original context. At sinabi po doon sa Biblia na ang mata ng Diyos, ang paningin niya ay palagi nasa lupa ng Israel. Kaya mapansin niyo po sa Torah, palagi sinasabi, when you get into the land, when you enter the land, when you enter the land, kung papasok kayo sa lupang hinirang, ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo. Instruction ng Diyos yun. Ibig sabihin, ang Israel, Tagalogin ko lang kasi kawawa naman yung mga taga-tumana pag i-Englishin ko. You want English or Tagalog? Ilocano. Ayaw, magtambo. Yun, doon ako mahina sa Ilocano. So, kung ang attention ng, kumbaga, ang Israel po yung pinaka-halimbawa, yung pinaka-prototype na sila yung dapat example sa buong mundo kung paano maglingkod sa Diyos. Kumbaga, sabi nga, Israel is the apple of my eye. Nakapokus sa kanila ang Diyos. No, kumbaga sa New Testament, sabi niya, mangaral muna kayo sa Jerusalem bago kayo lalayo. Jerusalem, Samaria, at sa malayong lugar. So, ito po yung unang blessing pagdating sa prayer, no? Blessed are you, Yahweh our King, King of the universe, who is sanctified us with His commandments, and through the blood of Yeshua, the Messiah, has enabled us to reach this season. Blessed Yahweh, who is blessed forever. Barkuit Adonai Hamiburak, Leolam Bahe. Salamat sa Panginoon at narating natin itong tinatawag na cycle of Moedim, yung araw ng pagtunog ng trumpeta. By the way, sa araw na ito, yung ating boses, trumpeta din yan. Diba? Pakinggan nga natin yung ating mga trumpeta. Lahat magsabi ng Hallelujah! Hallelujah! Trumpeta din yan. Ang tawag nga natin, voice. Ano bang tawag ito? Voice box. So pwede kayong magsaya sa pamagitan ng iyong boses. Hindi lang siya nakadepende sa shofar. Shofar, so good? Seryoso sila. God's appointed times were... So, ang maganda, alam mo, may nakilala akong Pilipino na
Siya po ang nagsulat nito. So, with due respect, no? Maganda po yung pagkapaliwanag niya. Torah keeper na Pilipino. God's appointed times were designed to put you on an escalator going up. Wow! Ito Every year, they take you through a set of key spiritual transactions that grow you ever closer into His presence. They form a cycle designed to break the enemy's power and restore your Elohim's blessings. Alam mo yung covenant? Tuwing nag-aalay sa unang panahon ng mga offerings, ng mga sacrifice, ito ay tinatawag na spiritual transaction. Ibig sabihin, sa spiritual realm, may nagaganap na supernatural na hindi natin nakikita. So, tuwing nagse-celebrate ka ng festival, although wala kang nakikita or maaring wala kang naramdaman, whether you like it or else, may nagaganap na spiritual transaction. Hindi yan dumidepende sa meron yata akong hindi binabad na labada sa bahay, hindi pa tapos. So, huwag kayo malungkot. Sabihin niyo sa katabi niya, huwag malungkot. Darating na yung blessing. Darating na. Ako sanay na ako eh. Sanay na ako. Basta ako, obey lang ako ng obey. Sanay na ako sa ganito. May blessing wala, mag-obey ako sa Panginoon. Kaya nga cycle yan. Ano ba ibig sabihin ng cycle? Ang tawag niyan, umiikot-ikot lang. No? So, kumbaga, hindi ka maliligaw. Kung iikot ka lang sa cycle of Muidim at magpatuloy, mararating mo yung destinasyon na in-intend ng ating Panginoon. So, if you celebrate this feast not just as a religious rituals or traditional observance, but as times to meet with Elohim, allow Him to access to our lives. They enable us to draw continually closer to Elohim and set us free from Satan's oppression. Kaya nga ang tawag niyan sa Torah, yung tuwing may naalay sila noong unang panahon, shooting aroma before Elohim. Parang mabango daw na insenso sa ilong ng Panginoon. Ibig sabihin, tinanggap ng Panginoon yung alay natin. Tinanggap niya yung ating papuri. Tinanggap niya yung ating presensya, mga kapatid. Kaya I'd like to congratulate everybody amidst the short notice. Ibig sabihin, mga sundalo kayo ng Panginoon. Dahil sa maiksing notisya, notice. So, mayroong kumbaga, narating natin, no? Kasi, madaling araw po na-receive yung report na namataan na po yung Rosh Kodesh sa Israel by 8 people. And si Dumon ay nakabantay din. So, nung nag-chat kami, so confirm. So, nag-message ako sa inyo, madaling araw yun. So, Rosh Kodesh. No? And it shall come to pass from new moon to another, from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, said Yahweh. Darating daw ang panahon mula sa new moon to new moon, ibig sabihin sa unang araw ng buwan hanggang sa unang araw, mula sa Sabat hanggang sa susunod na Sabat, lahat daw ng may laman, ibig sabihin, tao, magpupuri sa Diyos. So, prophetic mo ito. Sabi rito, why are we not experiencing what the Bible promised?
Perhaps the reason is because we are not doing what the Bible instructs us to do. But God is restoring them to us, and one of these is the blessing of the Rosh Kodesh. Okay. Ako, I admit, hindi ko masyadong, the past years, hindi ko masyadong siniseryoso itong New Moon. Pero, naghihintay lang ako na may kasama. Para masaya. Mamaya sabihin pagbilog ang buwan, si Brother Ike. Hindi po, Rosh Kodesh, kasi po, ibig sabihin, minamarkahan mo yung timing ng presensya ng Diyos. Okay. The Rosh Kodesh po is a biblical observance. Ay makikita niyo po, sabi rito, Psalms chapter 8, verse 1, 3, and 9. O Yahweh Elohim, how excellent is, glorious is your name in all the earth. You have displayed your splendor above the heavens. When I see and consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have established, O Yahweh Elohim, how majestic and glorious. Ibig sabihin, He commands the sun and it does not shine, who seals up the stars, who alone stretches out the heavens and tramples down the waves of the sea, who makes the constellations, the Orion and the Pleiades, and the vast starry space of the south. So, the scriptures validate there is nothing evil or occult about the sun, the moon, and the constellations. They are God's creation. The enemy is simply trying to pervert what God has made. The heavens were designed to point us to Elohim, and Satan has enticed mankind to use the heavens for ungodly purposes. His strategy for this is called astrology and horoscope. So, astrology is a form of divination which is a sin. You are disobeying God's word and opening the doors to demonic oppression. So, hindi po basta-basta ginagawa ito, pero mga eksperto po, katulad ni Joseph Dumon, nababasa po nila yung constellation. No? So, pero huwag kayong magtangka niyan kung hindi ka naman marunong, no? Kasi medyo malalim na po yan. Ang ibig sabihin, napakatalino ng Diyos na maging ang mga bituin sa langit ay nag-uusap-usap para makita ng tao ang plano ng Diyos. No? So, yun ang ibig sabihin nun. Bakit importante ang New Moon? Genesis 1:14. And Elohim said, let there be light bearers, the sun, the moon, and the stars. So, ginawa ng Diyos sa 4 na araw, ang buwan, ang araw, at ang mga bituin. In the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them. So, ang purpose daw ng moon, the stars, and the sun, is to be useful for signs and for marked seasons, days, and years. So, dalawang silata po yung ginamit. The signs, meaning sa Hebrew oath, a signal or a warning. So that when we know, when God gives warning and signals in the heavens. Acts chapter 2 verse 19, I will show you wonders in heaven above and signs in the earth beneath. Blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming in the great and awesome day of Yahweh. Immediately after the tribulation, those days shall be darkened. The moon will not give its light. The stars will fall from heaven and the powers of the heaven will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. So makita nyo po, is a description kung ano ang mangyari sa between, sa araw, at sa buwan. So again, I'm not an expert on this, pero meron pong malalim na kahulugan yan. No? So, okay, example ng mga signs. Yung tinatawag na babaeng manganganak,
babaeng clothed with the sun, the dragon and the two beasts, a great red dragon, the beast from the sea, the beast from the land, the remaining two visions. No? Ito yung mga signs sa langit, sa kalangitan. So, kumbaga may mga hidden secret code yan na ang mga pinili lang at mga propeta lang ang makadecode niyan. No, ministry po nila yan. So, again, the purpose of the moon, the stars, and the sun is for oath and moedim. So the moedim are the signs are to mark the seasons, appointed times. The heavens are revelation of God's times. So Elohim arranged the sun, the moon, and the stars in the heavens to establish His times in our lives. So yun, kung bakit naghihintay tayo ng Rosh Chodesh. So maliwanag na po ba? Yun. Kasi po, yung ibang mga Messianic, nagfa-follow sila ng rabbinical calendar, wala na pong actual sighting. So delayed po, kung hindi delayed, advance. So hindi na po pinpoint accuracy. No? Plus wala din silang criteria sa land. Ano ba yung sa land? No, from Passover to the Passover, unleavened bread, first fruits occurs in the beginning of the spring in the barley, which is called Abib. So ito po ay may kinalaman din sa tanim. So take note mga kapatid, itong tatlong harvest, 3 harvests of the feast, spring, summer, tsaka autumn. So ito'y mga harvest season. So imagine mo sa Israel, ito yung panahon na masaya yung mga farmer. Masaya yung mga magsasaka. At bukod pa ron, dahil ang Diyos nga ang namuhunan, sa Kanya yung butil, di ba? Sa Kanya yung hamog, Siya yung nagdilig, sa Kanya yung tubig, yung farmer yung ginamit para magtanim. Pag tumubo yan, ang inihingi ng Diyos sa kanila, yung first fruit, saka tithes. Sabi nga ng Diyos, bago nyo kainin yan, ialay nyo muna yung para sa akin. So nakita mo, imagine mo, kung sa unang panahon nandoon ka, nalulugod ang Diyos sa mga Israelites na may daladalang abib. Actually, bawat tao nung araw, kung may templo, may daladala silang isang omer na abib. Nasaan na yung abib? Ito na yung harvest namin, Panginoon. Ito. Tanggapin mo. Iway-gayway ng high priest para sa iyo. Sa presensya ng Panginoon. Tapos, sabi ng Diyos, pagpalain ko kayo. Yun lang naman hiningin ng Diyos. Mahirap ba yan? So, of course, ngayon, spiritually, we sabi niya, the sacrifice of praise. Kanina, no? So, balik-balik tayo sa Yom Teruah. Speak to the children of Israel in the 7th month, on the first day of the month, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of the trumpets, a holy convocation. You shall do no customary work on it. You shall offer an offering made by fire to Yahweh. So may special offering na ginagawa ng mga Levita sa harap ng Diyos sa araw na ito. Wala daw magtrabaho. So hanggang mamaya pa po yan, alas 6. No? Sabbath rest, nakita nyo? May Sabbath na yearly Sabbath, hindi lang weekly ang Sabbath. Kasi po yung mga Adventist, hanggang weekly Sabbath lang sila. Wala silang yearly festival. So kulang po sila. Hindi po sila nakakaintindi kung ano po ito. Napakapalad nyo natin, lalo na yung mga tagutumana, walang kamalay-malay sa mundo ng reliyon, nakasumpong ng ganito. Parang na-promote agad sa college. Hindi ka na dumaan sa high school. So,
The Feast of Trumpets is the beginning of the autumn festivals, which are the final ones of the year. It commemorates the end of the agricultural season. Magiging iba na yung panahon, no? So, timing. Ako, naka-experience ko ako sa Israel 2 beses, Festival of Sukkot, no? Medyo malamig yung panahon pagkatapos noon, inaantay na nila yung ulan, tapos after a few months, mag-i-snow na, mag-i-yelo na. So, the trumpet was the signal for the field workers to come to the temple. They would stop the harvest and come to worship. So, the ancient economy is based on agriculture. Lagi ba ito? Alam niyo sa Davao, lahat sila may turotot. Gumawa sila yung turotot galing sa mga leaves, kahit mga para sila mga bata na nagpupuri sa Diyos. So mamaya, obligado po at least isang tao mag-shofar. At least isang beses. Lahat po kayo. So humiram na lang kayo ng shofar. So each feast of Yahweh occurs in the harvest time. Each one reveals the purpose of salvation in the plans of Elohim. So pag sinabing harvest, anong ibig sabihin? May pagkain. May provision. Spiritually, pag sinabing spiritual harvest, anong ibig sabihin? Mga taong nag-worship sa Diyos. Mga taong na-harvest para sa karayan. So more particularly, mga taong hinarvest para magtura. So I represent that movement, no? I don't represent a Pentecostal church anymore. I represent a movement in the last days which is called the restoration of Torah, the Hebraic roots movement, no? That's what I represent. So, harvest ng mga souls, mga tao para magtura. So some people does not understand this concept, pero the ones that are being called, they will understand. Sa mga tao hindi tinawag, hindi nila naiintindihan ito. Kahit anong share mo. Di ba? Hanggat sa nauwi na lang sa hindi pagkasundo-sundo. Pero wala tayong magawa eh. Pero in my case, at least, actually, I'm proud to tell you, may nawin na namang isang simbahan sa Davao. Nag-trumpet sila ngayon. Nag-share po ako doon ng Torah 2018 pa. Biro mo yung pastora, umaten ng seminar namin ni Dumon, nagbebenta ng ice candy. Ang purpose niya, magbenta ko ng ice candy rito, makakarami ako dito. Mamaya, tinawag niya, Pastor, ano yung trumpets? Pumunta ako sa Davao, sa church nila, mag-celebrate ng trumpets. Pumayag yung simbahan. Tapos nawala kami ng communication, mga 2 years. So about 6 months ago, sabi niya, Pastor, nagsasyabat na kami. Punta ka na dito. I-seminar mo na kami lahat. So now the church is transitioning to a Sabbath-keeping congregation. And this is the first time they were attending the Davao del Sur, no? For the Feast. So harvest na naman. Sure na ako sa langit. Kayo. Damay, di ba? Corporate, damay din kayo. Damay din kayo, guys. Sumusuporta mo, guys, sa ating mission, sa Torah Mission. Damay ka rin sa harvest. Palakpakan natin siya tonight. Kasi, kumbaga, isang tribo man tayo. We represent one tribe. So, example of the barley harvest is the root and the barley harvest.
The Feast of Weeks also is the summer second harvest of the year, points to the harvest of soul from Israel to the uttermost part of the earth. Nangyari po ito sa Acts chapter 2, on the day of Pentecost. No? Ilang libo ang nabautismuhan? 3,000 sa isang araw. No? So yan ang wheat. So bear in mind, mga kapatid, ang Bible may mga symbolism na may kahulugan. Halimbawa, na naginip si Joseph na may mga bundles of wheat daw na 12 at siya'y nasa gitna at yun ay yumuyo ko sa kanya. So nung in-interpret yung dream niya, ano ibig sabihin? Ano yung nagre-represent ng wheat? Mga tao, mga kapatid niya na susuko sa kanya dahil siya maging hari sa Egypt. So, imagine mo, farmer ka nung araw, nagdadala ka ng wheat, yung unang bunga, pero ang gusto pala ng Diyos, hindi lang yung dala-dala mo. Sino yung gusto niya? Ikaw. Ikaw yung gusto niya, hindi lang yung dala-dala mo eh. Hello? Sabihin niyo sa katabi niyo, ikaw ang gusto niya, Adonai. Ikaw ang gusto niya. Kasi minsan mayroon tayong ugali na, mag-o-offering na lang ako, makatulong na lang sa gawa. Magdala-dala ako ng pagkain doon. Tama po yan. Pero tandaan nyo, mas higit pa ron ang gusto niya. Yung talagang naglilingkod ka na sa Kanya. Yung nagko-commit ka na sa Kanya. Yung binibigay mo na yung buhay mo sa Kanya. Ibig sabihin, lumalalim ang iyong relasyon. Hanggat sa makita mo, yun, may lalim na yung relasyon nyo na doon. Diba? Okay, so then the Yom Kippur and Tabernacles, it will be on August 15 and August 20. So mark the dates. Yun po yung Yom Kippur fasting and the first day of Tabernacle. So isang set po yan. 15, 20. Isang set. So the trumpet represents the coming of the Messiah. So accordingly, more or less 2033. 10 years from now, ilang araw mula Feast of Trumpets hanggang Yom Kippur? 10. Anong tawag dito? The 10 days of awe. Nag-umpisa na ba ito? Ay, ibig sabihin, ano ba yung awe sa Tagalog? Kagagila-gilagis ba yan? Kamanghamanghang mga araw. So, 1 day is to a year. Nag-umpisa na po ito nung 2023, nung 2020 hanggang 2030. Ibig sabihin, in the spiritual realm, nangyayari na po yung mga plano ng Diyos para sa mundo na to. Kaya napansin nyo, may ugong-ugong araw-araw, gera, Iran, China, Russia, di ba? Nagpapatayan na sila ro. So, ito na yung tinatawag na the day of the Lord is at hand. So, sa mga naglilingkod kay Elohim, ang pag-asa natin, yung pagbalik niya. Maraming tao, hindi mo maiwasan, ay, pag si Trump ang umupo, gaganda na uli ang mundo. Si Trump, binaramuntik ka na mamatay. Huwag mo ibigay sa politiko ang pag-asa mo. Pag nabago yung presidente, huwag mo ibigay sa tao ang pag-asa mo, mga kapatid. Igalang natin sila, siya po yung, sabi nga, we get the leaders that we deserve. But, hindi po sila Diyos. Meron tayong hari na nangako na babalik. Doon natin ibigay. Kasi po, pati buhay natin,
Sino bang politikong nangako kaya niyang buhayin ng mga patay? Meron ba? Meron bang congressman na pag binoto niyo ako, bubuhayin ko kayo muli at bibigyan ko kayo ng ayuda? Wala po, di ba? Wala. Oh, kaya nga minsan, kung manood ka ng mga palabas, puro may stress ka lang, di ba? Pero, ito yung kakaiba sa mga anak ng Diyos. Kasi pag tulog mo, masarap yung halakhak mo. Sure na ako. Shema. Okay. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito, magkaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Nasa na Bible yan. Magkaroon tayo ng banal na pagpupulong. Bakit naging banal yung araw na ito? Sino nagtakda nito? Hindi po si Pope Gregory yung gumawa ng kalendaryo ng Katoliko. Kalendaryo ng Panginoon ang sinunod natin. Banal na pagtitipon. Sabi ng pastor sa akin sa Davao, Rabay, ay, paano yung pag nag-Shabbat, pero maldito ka ayo? Pwede ba yan? Ano yan? Marami, may mga nagsasibad daw, pero maldito ka ayo sa tanan. Kung saan mo nato na? Sabi ko sa kanya, basahin mo yung Leviticus 23 verse 2. Magkaroon tayo ng banal na pagpupulong. Kahit maldito, pero sumama sa banal na pagpupulong, okay gihapon, sabi ko. Okay gihapon, kay sabi ko, binasa ko sa kanya to, sa Bisaya, balaan nga pagtigom. Nagtigom man siya, okay gihapon, bisag maldito, nagsyapat gihapon. Ang dili maayo, dili na siya magsyabat. Pasabot mo? Dili. Mga takdang kapistahan. No? Tingnan niyo po yung salitang ginamit. Oh. Ang aking mga takdang. Kanino yan? Akin. Sabi ng Panginoon, hindi. Alam mo, sabi ng mga Christian, hindi marunong sa preposition. These are my feasts. Sabi ng mga, tingnan mo, nag-aral ng 4 na taon sa Bible School, hindi marunong sa preposition. Sinabi nila, sa Israel lang yan. Iba yun. Hindi niya siya, these are Israel feasts. Kung gano'n ang sinabi, sa Israel lang nga. Pero kung basahin mo mabuti ang dokumento, banal na dokumento, these are my, tingnan nyo, capital letter M, my appointed, akin to. Yung teruah, akin yan. Yung kibur, akin yan. Sukot, akin yan. Kaya kung kayo nag-celebrate yan, akin din kayo. Ganun lang kasimple, di ba? Oh. Tapos sasabihin pa nila, sa unang panahon pa yan, sa unang ganito, sus, kapoy. Ako, ayaw ko na mag-debate. Okay. Nag-pray, alam niyo ako, hindi ako talaga mahilig mag-debate. Nag-pray na lang ako, Panginoon, bigyan mo ako ng kasiyahan, bigyan mo ako ng kaluluwa, tatanggap sa Torah. Yun na lang ang prayer ko. Okay, ito pong 18 benediction. Okay? Alam niyo yung 18 benediction? This is prayed by religious Jew every day. The Shmoneh Esrei. The 18 blessings. And one of the 18 blessings in the Jewish prayer book that they pray every day is this.
O Yahweh, open my lips that my mouth might declare thy praise. Blessed are you, Yahweh Elohim. Of course, they say Adonai Elohim. Elohim of our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, mighty, great, and revered God, sublime God, who bestows loving kindness, and our master of all things, who has graciously brought the Redeemer. Pero walang Yeshua Mashiach. Redeemer lang. To provide our atonement, and thy bring Israel unto thyself for thy holy name's sake. They pray this every day, mga kapatid. Pabalik ka, mag-provide ka ng Redeemer sa kabutihan ng iyong dakilang pangalan, o Yahweh. Sila nagpre-pray, tayo nakararanas na, mga kapatid. May dumating na Redeemer. Nakita nyo? Okay, part of the prayer, thank you for life, O King who delights in life, thank you for inscribing us in the Lamb's book of life. Through the sacrifice of Yeshua, the Lamb of God, who take away the sin of the world, thou sustain the living with kindness and revive the dead. With great mercy, thou support who fall and heal the sick, thou settest the captives free and keeps the faith with those who sleep in the dust. This talks about the resurrection of the dead. So naniniwala ang mga Orthodox Jew sa resurrection of the dead. They are waiting for the coming of the Messiah for the first time. Tayo po, we are waiting for the second time. Kaya sabi ng mga Jew, huwag na kayo magdebate. Huwag nyo na kami evangelize. Pagdating niya, tanungin na lang natin siya, is this your first time or your second time? Hindi kasi maraming Christian sa Israel pumupunta, pinipilit nila talaga sa Hudyo na tanggapin mo na si Yeshua ngayon din or else. May timetable po ang Elohim. May panahon po sila. Sa bandang huli po sila. Tandaan nyo po, nung niligtas ang Israel mula sa Egypt, sabay-sabay po sila. Hindi po isa-isa. Kakaiba po ang kanilang calling. They will call upon the name of Yeshua when He will return from the clouds. Yung kinakanta natin, riding in the clouds, pag nakita nila, iiyak daw sila, parang umiyak. For mourn for their only son. Who is like you, Elohim of power, who resembles you, O King, who brings death and restores life and cause salvation to flourish. Thou art holy, and thy name is holy, and holy being praise you daily. Thou art Yahweh Elohim, has graciously given us this day of remembrance, a day of blowing of the shofar, a holy festival in remembrance of the exodus from Egypt, and of our future exodus from this world to be forever with Yeshua, our Elohim. So Exodus is always the focal point. What does Exodus represent? The world, the enslavement of the world, Mitzrayim. Mula sa Egypt, palabas, mayroon kang journey, hindi ka dediretso sa promised land. Dadaan ka pa sa proseso. So sa journey na yan, maraming twists and turns. Alam mo yung twists and turns? May nagaganap mga problema, pagsubok, lahat na experience mo. Paano ba to? Pag hindi mo alam ang destinasyon mo, maliligaw ka. Kaya kung wala kang Torah, ano mangyari kung wala tayong Torah? Hindi mo alam ano mangyari. De, maging katulad ka ng mga Christian na hintayin ko na lang ang rapture. Basta. Basta. So para kang kumakapit sa hindi ka sigurado. Ganun ba ang Diyos? Hindi ba sigurado ang Diyos? Sigurado po ang Diyos. Torah is not a gamble, mga kapatid. It's sure ball. Sabi nga nila, sure ball. Sigurado. This is also part of the Shemoni Yetzirah. Elohim, God, Elohim of our fathers, may this remembrance of Messiah, the Son of David, thy servant, ascend and come be accepted before thee for deliverance and happiness, for grace, for kindness, mercy, for life and peace, on this day of remembrance for Israel as it is for us. Draw thy people Israel and all peoples unto thyself through Yeshua Mashiach,
our salvation, for thou art gracious and merciful God and King. Beshem Sut Shuam Siyak. Amen. I hope may mag-translate ito sa Tagalog. Para galing to kasi sa mga Messianic Jewish congregation. Tapos binabasa din po yung 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Behold, I speak a mystery to you, we shall not fall asleep, but we shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, Tekiah Gedula, for a trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put in corruption, and this mortal must put on immortality. But when this corruptible shall be put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then will take place the word that has been written, death was swallowed up in victory. So ang pangako daw, ang hope, ang living hope natin is yung pagkabuhay muli. Diba? Kasi natural po sa tao yung mamamatay. Kaya binibiro ko sa inyo, may letter M sa bawat kamay ng tao, di ba? Ano yung sabihin ng M? Kailangan mo ang Misaya. Bakit? Mamamatay ka rin. Yan o, letter M. M talaga eh. Kahit sino, M talaga eh. Ewan ko sa inyo mga kapatid, ako sigurista ako pagdating sa kaligtasan. Sigurista ba kayo? Ha? Oh, medyo sure na ako eh. Dapat sigurista ka. Bakit? One life to live. Alam nyo itong festival? Hindi na po maulit ito. Next year ulit ito. Tatlo yung book na binanggit sa Biblia. The Book of Life, the Book of Works, and the Books of Remembrance sa Malakay 3:16. So yung mabubuting gawa natin nakasulat sa Book of Works, sa Book of Remembrance, sa Book of Life. Sa mga sumusunod sa Diyos. Nakalista daw. So, my brother, sabi niya, you be firm, immovable, abounding in the work of Yahweh, knowing that your labor is not without fruit in the Master Yeshua. Tuloy-tuloy lang po daw. Tagalogin natin. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay mga bubuhay na manguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan ng itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Anong tinutukoy ang kapatid? Yung itong katawan natin na may sira. Ibig sabihin, may kasalanan. Papalitan ng Diyos yan ng bagong katawan. Yung tinatawag na glorified body. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay may magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So sa glorified body, ikaw ay wala ng kamatayan. You will live forever. Sino mag-offer sa iyo niyan to live forever? Oh. Kaya minsan binubiro ko yung mga insurance, no? Life insurance. You will be secured from womb to the tomb. Bili na kayo, ma'am. Mayroong, ma'am, dito ka na bumili sa amin ng insurance. Mas magaling po yung insurance company namin. Sa kanya, from womb to the tomb Sa amin, ma'am, from conception to resurrection. Meron pang isa, mas magaling to Rakiper Insurance.
Ma'am, mas magaling sa amin. Sa kanya, womb from the tomb. From conception to resurrection. Sa amin, ma'am, from creation to millennial kingdom. Wala na. Sigurado talaga. Ano yung premium niyan? Mag-obey lang sa Panginoon. Dapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng tagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Dapat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng Panginoong Yeshua HaMashiach. Ganon po katindi yung ginawa ni Yeshua. He connects the heavens to earth. Kaya He came from heaven to earth to show the way. So, blessed are you, Yahweh, King of the universe, who has sanctified us with His commandments, and the blood of Yeshua, the Messiah, commanded us to hear the sound of the shofar. Shofar blower, please be ready. Shofar blowers, come forward. Please be ready. Sana yung shofar blowers? Florence. Ito. Okay. Babasahin ko yung 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 17. Tapos 3 long blast ng shofar. Pagka 3 long blast ng shofar, 1 full minute na great shofar blast, which is called the Tekiya Gedolano. Okay, so I will read the verse. 1 Thessalonians 4:13. But I want you to know, my brethren, concerning those who sleep, that you should not grieve as the rest do we have not hope. For if we believe that Yeshua died and rose again, even so Yahweh will also bring with Him all those who have fallen asleep through Yeshua. For we say this to you in the word of Yahweh, that we, the living, who remain to the coming of our Master, will not all go before those who fall asleep. Because the Master Himself shall come down from heaven with a commanding shout of an archangel's voice, and with the trumpet of Yahweh, and the dead in Messiah will rise again first. Then we who remain alive will be caught up together with them in the clouds to meet with our Master in the air, and so we will always be with our Master. So then comfort each other with these words. Tagalogin ko. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makakaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Ibig sabihin, yung mga namatay na. Upang kayo'y huwag maglumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisimpalatayang na si Yeshua ay namatay at nabuhay na manguli, ay gayon din naman ang mga tutulog kay Yeshua ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na ang tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mag-uuna sa anumang paraan sa mga tutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang lahat ng namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na manguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. 3 shofar blast. Okay. 1 full minute. Shofar. Dire-diretso. Walang hinga.
the trumpet is blown a total of 100 times. So kung kayo'y pagod na, pwedeng pakinggan na lang natin no, sa recorded ng shofar. So lahat daw po ng previous na nangamatay at mga aabotang buhay ay sama-sama papalitan ng Diyos ang kanilang katawan. Ito po yung hiwaga na i-reveal na ngayon na magaganap sa araw ng peace ng trumpeta na to. Kaya pwede mangyari ngayon to. No? So pag hindi nyo na ako makita mamaya, ibig sabihin na rapture na ako. Di pa eh. Meron kasi tayong timetable pa. Siguro 10 years from now, mangyari po ito dahil eksakto naman ng Diyos eh. No? So, pag pinagsama mo yung Torah, yung calendar, yung sabbatical year, yung jubilee year, you will come to a conclusion when will this take place. So I would subscribe, yung teaching ni Joseph Dumon is the best reference so far that I found in the entire internet. So, pero alam mo, di ba kay Dumon, based success sa Shemitah and Jubilee Cycle, tsaka sa creation. Pero yung magaling ang Panginoon, kahit yung hindi nag-aral ng Torah, madali lang siya i-compute. Di ba ang conclusion ni Dumon, 2033, magaganap ang rapture? Ang ginawa ng, para hindi na mag-complicate pa, ang ginawa ng mga, kahit mga Christian theologian, 2,000 years nang nakaraan, di ba? Oh, more or less. Kalimutan ko yung formula eh. Basta ang conclusion, 2030. Ha? Yung 33 AD, mula sa pagkamatay ni Yeshua, plus 2,000 years mo, 2033. Simple. Wala nang Jubilee Cycle, Shemitah. Tumbay ng Panginoon, no? Oo. Tama. Pinasimple. The day of Yahweh, the sound of the alarm in my holy mountains, let the inhabitants of the land tremble, for the day of Yahweh is coming. Alam mo yung the day of Yahweh is coming? This is an idiom for the judgment. Hindi po masaya yon. Sa atin, dahil alam natin yung ating paroroonan at destinasyon, masaya tayo. Pero sa mga hindi naglingkod sa Diyos, the day of the Lord, sabi niya, manginginig ka sa takot. No? So the prophetic plan of Elohim for the rehearsal of the Feast of Trumpets up to now is still unfulfilled. The feast points to the second coming of Yeshua Mashiach on earth to establish the millennial kingdom. Ito'y binanggit sa Colossus 2:16, ang Sabat, ang festival, ay mga anino ng mga bagay na darating. Ngunit ang substance is of Christ. The festivals, the Sabbath, is the shadow of things to come. Hindi the shadow of the past, but the substance is of Christ. Ibig sabihin, ang fulfillment ay nandun sa Messiah. Kaya nga po, pinapaselebrate niya para maintindihan mo. Pero ang Diyos mabait. No? Siguro kahit mga Christian hindi nagsiselebrate, bandang huli, kumbaga, kukunin pa rin ang Panginoon. Okay, so, the Feast of Trumpets, which follows the Feast of Weeks, marks the start of the Great Tribulation and the wrath of God, the 10 years of penitence or repentance, teshuvah, before Yeshua returns to the earth. Nangyayari na po ito, 2023 to 2030. 2020 pala to 2030. If I'm not mistaken. Or 2023 to 2033. Kagabi ko lang kasi ginawa to. Is the 10 days of dawn. So more or less, no?
So, blessed are you, Yahweh Elohim, who has blessed us to hear the sound of the trumpet. Normally po, ang prayer na ito, may it be inscribed for a good year, even those who are trusting in Yeshua Mashiach, trusting for eternal life. So, ito na po yung may Hashem shower His blessings on you and usher upon you a year of good health, happiness, prosperity, and peace. Okay, I think we should explain what is Rosh Hashanah. Rosh Hashanah po, yung tinatawag head of the year, is a Jewish tradition. A Jewish tradition is just a tradition. It's not a commandment. The head of the year is the springtime, the beginning of the year, not the 7th month. Yes. So see, so just to make it clear, this is not Rosh Hashanah. This is the 7th month of the fall festival. So, sa Rabbinical, this will be sometimes a couple of months pa ba ngayon. Hindi natin discuss yun, no? So now that we can now know the beginning of months, we can now determine Yom Kippur, which is August 15. Sulat nyo sa kalendaryo nyo, bawal po magtrabaho. So August 15, Thursday starts the night before Wednesday. The first day of Sukkot, picturean nyo na daw, August 20, bawal po magtrabaho. It starts the Tuesday night, the night before. Meron pong banal na pagtitipon sa August 20 po dito, para sa first day of Sukkot. Meron din pong fasting and prayer dito sa August 15. No? Kasi banal na pagtitipon, di ba? So, kung gusto niyo sumali sa banal ng pagtitipon, kung hindi, kayo po ang magdesisyon. Hindi namin kayo dinidiktakan. The 8th day of Sukkot will be August 27. Tuesday starts the night before. So, ito po yung conclusion ng mga festival sa taon. So, just imagine, this is once a year, one opportunity. You don't want to miss a thing. Because this is about the great plan of salvation and redemption, mga kapatid. This is the spiritual transaction, the cycle. Cycle yan ba? Kumbaga sa Bisaya, papatuyok-tuyok ba? Umiikot-ikot ka sa transaction ng Diyos. No? Lahat ng festival mo, naka-record po sa langit. This is the sure investment, mga kapatid. So tayo po tayong lahat. Can we hear the blowing of the trumpets again? Let's pray for the food. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamot silekem min haaretz. Blessed are you, Yahweh Elohim, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Let's celebrate by having a dinner fellowship together with our brethren and Hag Sameach Yom Teruah sa lahat. Amen. Amen. Palaparan natin sa Elohim. Okay, habang piniprepare po yung ating mga pagpapalang pagsasalusaluhan. Kunin ko na to po. Do you have to eject? Yeah, eject. Eject na? Like, Eject na. eject na?